So mga lodi, no, may gagawin tayong remedyo dito sa incubator, no. So incubator na to ay nagamit na natin to, galing to ng Shopee, no. Ang naging problema natin dito ay napakababa ng hatching rate niya, no. Unang salang natin dito ay 70, yung lumabas ay parang 25 piraso lang yata yung nabuhay. And then pangalawa, yung nagsalang tayo ng 30 piraso, din siyam lang ang nabuhay. So yung pangatlong salang natin dito ay kukunti lang ang nabuhay talaga, dahil yung iba ituloy ko na doon sa incubator nating malaki, dahil napapansin ko dito pag mainit yung panahon ay napakainit din, dahil plastic lang. At so bawat salang natin ay ginagawa natin ng remedyo. Ayan nga, nagdagdag na tayo ng mga butas para kahit papano ay maibsan yung sobrang init sa loob. And then dito meron din tayong ginawa dito. So itong itong sensor niya, nilalagay natin dito para mas maaga niyang ma-detect yung init at malamig na lang, no, hindi na ganong mainit yung pupunta dito sa mismong itlog. So wala pa rin, ganun pa rin ang nangyari. So ang gagawin natin ay dismantle natin to, lipat natin dito sa styro, no? Bumili na tayong styro, lagyan na natin ng pero yung nito ay siya pa rin yung gagamitin natin. So bali ang maalis lang dito ay itong plastic cover nya. So tingin ko kasi ito yung talagang may problema. Manipis na kasi ang plastic nito, at yun nga, nakalagay kasi ito doon sa second floor, no. Pag araw mainit din ang reading niya, no. Although ito automatic to, hindi ito umalis sa 37.8, pero pag naglagay ka ng temperature dito sa loob ng thermometer ay umaabot siya ng 41. So talagang mainit, no, naluluto yung itlog. Kaya solusyon ay natin dito, ilipat natin dito. Tsaka isa pa, no, napakababa kasi ng ayan lang yung pan tsaka heater niya, no. Napakababa lang sa itlog, although yung hangin ay dito dumadaan sa gilid. So dito dumadaan yung hangin sa gilid dito. So higupin niya yung hangin, ito pahigup to din ibubugad niya din dito, nalulusot. So dito sa gilid, hindi naman siya direktang tatama sa itlog, pero yun na nga, pag nilagyan mo dito ng temperature ay talagang mainit. So ibig sabihin hindi niya nakokontrol talaga yung init. At sa gabi naman, pag nilagyan mo ng thermometer, malamig din yung reading niya, dahil nga gawa nito sa plastic. So, mas maigi siguro kung sa styrofoam natin ilagay. At kailangan ko kasi ng incubator na mas mahina kumonsumo ng kuryente. Ito mahina lang to kumonsumo ng kuryente, pero yung incubator natin dito na malaki, so nandito, so ito ay ilang beses pa lang tayo nakapapisa dito, dahil ito ay bago din, no, bago natin gawa to, dahil yung mga unang incubator natin ay nabili na, no, binili sa atin. Pangatlong incubator na natin to na ginawa, at ito ay pang sarili na sana natin. So ang nagiging problema kasi nito ng incubator na to ay masyadong malakas sa kuryente. At isa pa, so yung kasi to, ang gamit nito ay ayan, heating coil. So medyo mataas sa konsumo ng kuryente. At ang pinaka bad news sa lahat, no, yung masakit sa lahat, kapag nagluloko na yung kuryente, no. Nakarang araw ay patay sindi yung ating kuryente at nag-brown out ng napakahaba. Kaya ayan yung itlog natin.
So nasira na, ayan o, merong nag-crack, hindi na siya nakalabas. So dahil ito galing ito sa pugad ng pabo, so hinintay natin sila na upuan yan ng 3 araw bago natin tinanggal. Kaya may mga nauna dyan. So yan, nahuli na yan, yung mga bagong itlog, huli na yan. Hindi, palabas pa lang sana yan, kaso lang yan, nasayang lang dahil nag-run out. At ito yung nakuha natin dyan. Ayan lang yung 3. So, medyo okay na yung 3 yan, malakas na yan. Sayang yung itlog pagka ganong nagbabran out, kaya nakapanghinayang din kung magbabayad tayo ng kuryente ng malaki. And then sa ngayon kasi ang focus natin ay pagparami lang ng pabo, dahil yung mga manok natin na mga breeders ay naibenta na natin lahat, at yung paiitlogin natin dyan ay experimental na lang yan, no? Mga crosses na lang. So titingnan natin kung iitlog pa rin ng marami. So ito din yung naunang lumabas ngayon sa incubator natin, at ano na to sila, magdadalawang buwan na. So malalaki na sila, so palipat na lang natin to sa labas. Kaya obligado tayong magpalit ng incubator na medyo maliit, dahil ito kung 13 hanggang 15 na pirasong itlog lang ang ilalagay natin dito, so lugi tayo. Kaya gawa natin ito ng paraan, itong isang incubator na to. So, ito yung nakita kong solusyon. Yung pyesa nito ay ilipat natin dito. So gawin pa rin naman natin silang automatic, para nang sa ganun hindi tayo bukas ng bukas. So, okay, simulan na natin tong i-dismantle. So, ang bili ko pala dito sa sa Shopee, parang 2.3 ba o 2.5 yung halaga nito. So basta ito kulang lang to ng kulang ng 3,000 ang halaga nito. Okay, dismantle na natin at para makabuo na tayo. So mga lodi, na dismantle na natin to, at napaliit na natin. So kasi ito malaki. So maliit yung styro natin na nabili. So ayan, kung ayan, sakto siya, maluwag na maluwag, no, malaki itong incubator na to. Kaya para lumiit ay para magkasya dito ay lahat yan pinaliitan natin. So ito siya, no. Lalagyan na lang natin ng paayan, at yung kukunin natin doon yung kanyang controller, yung heater pan, dito natin ililipat na ngayon. Ito yung mga pinagtatabas na natin, pinaliitan natin para magkasya dito. So automatic pa rin naman ito, no. Ito automatic egg turner pa rin naman ito, pero hindi na siya automatic refill, no, yung tubig niya. So lalagyan na lang natin kung kailan natin na gusto lagyan, no, dito sa ilalim. So ang bala ko dito, so mga lodi, ito na, nabuo na natin yung ating incubator na galing din sa lumang incubator. So nagawa na natin yung box na styro. Meron na rin siyang yung ginamit lang pala natin dito, yung kailangan lang natin dito ay itong yung roller niya, gumagana pa naman yan. So kaya pala inilipat ko dito yung incubator na nabili natin sa Shopee, dahil plastic nga siya, no. Pag mainit yung panahon, mainit din sa loob, no, madaling tumagos yung init. At pag sa gabi malamig naman yung reading ng ating thermometer. So yung thermostat kasi nito automatic, no, naka-permis siya sa 78 ay sa
78.5. So hindi siya nagbabago, hindi kagaya ng ibang incubator na pabago-bago, alam pa 2.5 ay sumisindi, pagdating ng 78.5 ay namamatay. Ito permi siya sa 78.5. So, automatic ito. Hindi tayo makapapisa ng maigi. So napag-isipan ko na ilipat ito sa styro para at least to ay hindi na maka-apekto yung init ng panahon saka yung lamig, no, permis na itong temperature sa loob. So nung una ay gumagana pa itong kanyang thermostat, no. So sinindihan natin ng isang gabi at kinabukasan ay sira na, hindi na gumagana. So nakikita nyo, ayan yung niya, wala na sa ayos. Pero yung nito, yung egg turner niya ay gumagana, no. So ito yung siya pa rin yung ginamit natin. Ito natin yung egg turner niya. So ayan, umaandar. Tingnan niyo yung tape na yun, umiikot pa tong mga roller niya. At yung ilaw nito ay gumagana pa rin. So ayan, gumagana pa rin yung ilaw niyan. Ang talagang nasira na lang dito ay yung kanyang thermostat, no. At ang yung niyan, yung heater niyan at saka yung fan ay gumagana pa rin, no. At yung fan pala na yan ay 12 volts. Kaya kung siguro kung may battery baka sakaling gumana, kasi dalawa ang nito, dalawa ang heater nito, isang 12 volts saka isang 220. So tinanggal na natin yung 12 volts diyan. So 220 na lang yung heater na nilagay natin diyan. At para mapagana natin ito ay bumili na ako sa Shopee ng temperature controller. So dalawa na itong binili ko dahil kadalasan nakakabili tayo ng wala sa ayos. At katunayan, napakarami nating thermostat yan, no? Temperature controller na sira na. At ito pala mga ganito, no, hindi ito pang matagalan. Ang naobserbahan ko, kapag pinatay mo ito ng matagal, sabihin mong isang buwan o 2 buwan mo ginamit, din pinatay mo, after 1 month gamitin nyo ulit, ito kadalasan wala na, sira na. Kadalasan sa mga na-experience ko sa mga mga nabibiling thermostat, no. Katunayan, marami dito. So dahil gumagawa din tayo ng ayan to. So ang dami na nating naipon dito na temperature controller. Dahil gumagawa din tayo kasi ng talagang incubator na pangbenta at may nag-o-order sa atin. At sinusubukan ko muna yan ng isang papisa, no, bago ko ibigay sa ating kliyente para ako mismo ay masubukan ko kung ilang percentage ba yung hatching rate ng ating incubator. Kasi ang nagiging feedback palagi, no, mga kliyente natin na nagpapagawa sa atin ay yung mga nabili daw nilang incubator ay mahirap daw makapapisa. Kaya ang sa akin, no, sinusubukan ko muna, nasalangan ko muna ng 1 o 2 salang bago ko ibigay sa kanila. At least ako mismo na prove ko na may problema yon ang incubator natin o wala. Kasi yun, kailangan pa rin natin itimpla, no, yung temperature nun, kasi hindi pare-parehas yung mga temperature na controller na nabibili natin. Kaya bago ko ibigay ay sigurado ko muna na maayos, no. So ito, kaya pinagana natin to ay lugi tayo sa pagpapisa ng incubator natin, ng mga sisiw natin, no. Dahil yung pinapipisa lang natin muna ngayon ay yung itlog ng pabo. So 2 lang yung inahin natin at nagpaparami pa lang tayo.
Ang sinasalang natin dito kadalasan 15 piraso, 17 piraso. So kung dito natin isasalang sa malaking incubator, ito marami ang laman nito. 100 plus ang capacity nito. At malakas talaga ito sa kuryente. Ito yung nirereklamo ni Mrs. dahil malaki yung binabayaran namin sa kuryente. Din yung itlog na sinasalang natin ay 15 piraso lang. At ang masaklap nito dito sa probinsya, kasi dito sa Tarlac, no, ang kuryente dito umambon lang nagba-brown out na agad, no. At hindi lang yon, minsan kahit walang ulan panay ang brown out, no. Papatay sindi yung kuryente. At yun nga ang masama sa mga incubator natin, sa mga itlog natin na sinasalang, dahil talagang apektado. So sinalang mo na matagal, no, papisa na bago nag-brown out ng matagal, tapos na, no. Ito sayang. Ito magagamit natin ito kapag mag-breed na tayo ng manok, no, yung maramihan na. So in the meantime, ito muna yung pagganahin natin. So gagawin natin dito ay itong binabili natin na temperature controller ay ito mo yung gagamitin natin dito, kasi ito sira na ang nito, ang temperature controller nito sira na. Pero yung kanyang pan 12 volts yung kanyang pan, yung kanyang heater coil ay buo pa. Din yung kanyang egg turner, no, automatic pa rin naman to, no? Every 3 hours ay umiikot siya, nagto-turn siya. Kaya ito pa rin yung gagamitin natin. Kaya lang ito lumiit na ng husto dahil ang nito ay pinutulan na natin. Yung mga roller niya mahaba ito, no. So ganito, para may ideya kayo. So ganito yan kalaki dati, no? Ayan, kasi maluwag siya. Kaya ito dating malaki, pinaliit natin. At tingnan nyo, plastic lang siya, no, plastic. Kaya pag mainit ang panahon, nadadagdagan din yung init sa loob. Pag malamig ay talagang lumalamig din sa loob. So ngayon ito styro na, siguro naman talagang titino na ito. Okay, kapit muna natin yang then subukan nating magdamag na paanda rin bago bukas salangan natin. Ito mga idol, no, nagka-problema tayo sa mga itlog ng bibi natin. So first time ito ng bibi na mangitlog at magdimdim. At ang nangyayari ay pinagawan siya ng isang bibi. So nangyayari dito, ang itlog nito ay siyam. So yung tatlo ay napansin na lang natin na inilabas na ng isang bibi, kinahig ng kinahig. At ito nga, may palabas na. Pero yan mga yan, may laman na, no? May crack na nga, palabas na rin yung iba dyan. At ito, yan yung isang na yan, nakapapalabas na yan. At yan ay nakuha na natin sa labas ng pugad, no, na apakan na ng ibang bibi. So yun yung nagiging problema natin. At meron nang nakalabas niya na isa, no, namatay. Sayang. So lagay natin dito sa alam kong hindi hindi advisable, pero wala nang hinayang na ako dito sa 5 pirasong itlog na yun, palabas na yan, may mga crack na. So ganyan talaga mga lodi, no, kapag nagsasalo sila sa isang pugad na yung isa naman wala namang sariling itlog, nakikilimlim lang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga alaga natin. So ayan, palabas na yan, buhay naman
kaya lang no, napagulong-gulong na yan doon, napakapakan na, nasa labas na ng ugat. At kinuha ko lang to din. Babalikan natin yung ano doon, yung isa ipakita ko sa inyo kung anong nangyari. So ngayon no, ito na yung 5 pirasong itlog ng BB na nilagay natin sa incubator natin. So labas lang natin yun, at dito lang natin sila nilagay. Halo natin dito sa ating mga ibang sisiw dahil kulang tayo ng kulungan. Yung kulungan natin sa labas ay kakaalis lang din natin ng mga BB din. So wala kasing ilaw yon at hindi naman po pwedeng ilagay natin ito kaagad sa labas. So isang linggo sila rito manatili, din ilalabas natin sila. Kasi kung ihalo natin dito yan mga yan, ang mangyayari ay magdudugyot lang to, no? Itong mga bibi nito ay mahilig to sa tubig. So mga ngamoy yung dumi nito, no? Kasi nasa loob tayo ng bahay, nasa kusina lang natin to. Dito tayo sa ating extension, no? Sa ating kusina. At kung dito natin palalakihin itong bibi na to ay mababasa yung dumi nito na sa ilalim. Nakasapin lang yan ng karton. Palagi naman natin nililinis niya, no? Every 3 days tinatanggal natin yung dumi nila. At kung mababasa kasi ay baka araw-araw na tayo maglilinis niya. At wala nang magbibigay sa atin ng karton sa ating soaking tindahan. So isang linggo lang sila rito, din ilalabas natin, lipat natin doon sa kulungan. At ito na yung mahirap sa ano, pag parami tayo na hindi sabay-sabay. Actually ito, pinalimlim natin ito sa inahin. Ayun nga ang nangyari, no? Nag-aagawan yung dalawang bibi doon sa paglimlim. Kapag may sumampa na isa, ginagawa, kinakahig itong mga itlog. So nangyayari ito libas na, no? May mga crack na. Yung isa nga nakalabas na, subalit namatay dahil nilabas ng isang baby. So may ginagapan natin at nilagay natin sa incubator. At ito naman, kalabas naman sila ng ligtas, no? Yung 5. Dito muna sila lalaki. Okay, no, mga di pag-alaga ng mga hayop talaga, tiyaga lang. No, kailangan may oras talaga kayo, may panahon. Kasi kung wala, hindi nyo napapansin ay meron ng mga problema pala sa mga alaga nyo. So ito, mga 1 week pa siguro o 2 weeks, ilalabas na rin to dito. Pwede na natin ito palipat doon sa kulungan ng mga pabo natin na mga 2 months, no? Para yung mga pabo na yun, ilipat na natin sa malaking kulungan, yung nasa lupa na. At ito naman sila ang papalit. So rotation lang ang ating mga kulungan kasi hindi naman maraming kulungan, no? Yung nagiging problema natin, no? Pagka dumami na yung naalagaan natin at wala kang pasilidad, problema talaga. Okay. Kaya sa mga nag-aalaga, sa mga nagsisimula, sikapin nyo muna na magkaroon kayo ng magandang lugar. Kung wala namang sa likod bahay lang, yung tama lang na alagaan nyo. Kasi pagka ganito dumami na, problema talaga yung paglalagyan sa kanila. At siyempre pa yung pagkain ng mga yan, no? Gaya nito, no? Kinakain ito sa isang araw, ano na, halos 1 kilo na. So magkano ang 1 kilo ngayon? 42. So araw-araw sa mga sisiw pa lang to, no? Iba pa yung sa mga malalaki. Kaya medyo masakit din sa bulsa kung wala kayong sariling wala kayong stable na trabaho sa pinagkukunan. So ito na mga idol, no? Napisa sila lahat, no? Maliban dito sa isa.
At ito naman ay tiningnan natin, walang similya. So ano pala to sila, no? 15 piraso na itlog. Then ito walang walang similya. At yung dalawang sisiw ay nalunod. Kaya bale 14 sila. Natira dito ay 12 piraso. So ayun yung yung shell ng dalawang huling itlog, no, na kagabi ay may crack pa lang, pero ngayon nasa labas na yung mga sisiw. Mukhang okay naman, yung iba nga tumutok-tok na, ayan, no. Pero ilalabas natin to sila mamayang gabi pa, mamayang hapon. Hindi pa rin naman ito kakain, tsaka yung iba mahina pa, no. Kakalabas pa lang din para sabay-sabay na sila. Yan, okay, maganda ang naging resulta nitong incubator natin, no. 100% yung hatching rate ng incubator na to. At maganda pala talaga pagka styro yung gagawin natin, kasi hindi siya naapektuhan ng temperature sa labas. Isipin mo naman kung ito dito galing yan, yung pesa niyan dito galing, no? Plastic. Kaya pag mainit sa labas, mainit din ang temperature sa loob. At sa gabi, bumabagsak yung temperature kasi malamig. O dahil manipis lang yung plastic, kagaya ng hindi kagaya nitong styro na hindi siya naapektuhan. Kaya ito maganda yung resulta. At ito na lang ang gagamitin natin kapag kukunti lang yung itlog natin, isa lang. Mga 20 piraso lang kaya naman dito. Okay. So far so good. 100% yung hatching rate. Maganda rin siguro yung talaga din, yung similya ng ating breeder. Kaya ito lang, isa lang yung walang laman. So, pwede pa siguro pang laga to.